So, ganoon po yung, okay, pag nakita yung depressed, and then it affects the menstrual cycle. Other than that, sabi po yung physical appearance also. Bakit po ganoon? Dahil nagkaroon ng imbalance? Dahil may hormonal imbalance at dahil may malalaking cyst sa ovary, nagsesecrete ito ng androgen. Androgen ay hormone ng lalaki. Pero ang mga babae ay may konting androgen sa katawan na normal naman. Pero alam mo, nakakatakot na nga. Kasi nung nagsisimula pa lang yung sakit na yan, nasa 7% lang. Ngayon, tumataas na to 23%. Ibig sabihin, isa sa bawat 5 babae ay maaaring may polycystic ovarian syndrome. Tumataas Tumataas ng incidence. Ang una ay maaaring nag-i-increase yung awareness dahil sa mga programang ganito, nadi-disseminate natin yung informasyon at ang mga pasyente ay kumukonsulta na sa kanilang doktor. And ang isa pang reason ay, which we might discuss later on, is yung stress. Stress is a frequent cause. Ito pala, stress na to sa lahat na ng sakit, talagang naiugnay, doktora? Pag po ang pinag-usapan ay yung mga prone, dahil 1 out of 5, that's really alarming. Sino po ang mas prone? Okay, ang mga prone to polycystic ovarian syndrome ay yung may genetic predisposition. Ibig sabihin, nasa lahi talaga nila. Nasa lahi nila, nasa pamilya nila ang maging prone to polycystic ovarian syndrome. And yung mga may lahing diabetes. Pag may family history kayo ng diabetes at alam nyo na meron kayong mga sintomas na pinag-usapan natin, kumonsulta sa doktor, baka ikaw ay may polycystic ovary syndrome. Yung iba rin, lalo yung mga obese, lalo pa yung mga obese. And yun na nga, yung may stressful lifestyle. Baka may mga sintomas ka na na-mention natin, magpa-check up ka na. So, may pasok ako doon sa mga stress, overweight, ayan. Huwag na pero yung hindi naman. Pero kapag hindi po ito nagamot, ano po yung pwedeng mangyari, doktora? Saan po yung paharing mauwi? Okay, ang mga komplikasyon ng polycystic ovary, ang simpleng komplikasyon lang ay, ang mga sintomas na mauwi sa, ang mga komplikasyon, complications, pwedeng mangyari. Pwedeng magkaroon ng diabetes. 7.5% ay maaaring magka-diabetes by the age of 40. Okay? 30% will have impaired glucose tolerance. Ito ay isang blood test na ginagawa. Nakikita na hindi mo na na-absorb ang sugar. Tumataas ang sugar sa dugo mo. And finally, pwede ka rin magkaroon ng diabetes, hypertension, or yung tinatawag na metabolic syndrome, tumataas yung cholesterol. Pagpatuloy po natin yung discussion, ano nga ba ang mga dahilan at mga sintomas na pwedeng ito po ang inyong nararamdaman ay polycystic ovarian syndrome na. Kumustahin muna po natin ang ating medical mission sa ABS-CBN Garden at Studio One Plaza. Naroon po si Pierre Pastor. Good morning sa iyo, Pierre. Good morning, Cheryl. Kung inyong mapapansin, meron dito sa ating ABS-CBN Garden, tuwing linggo ay pinapakita natin sari-sari mga lectures at katuruan ang binibigay natin sa ating mga pasyente. Dahil Sir Pat ngayon, nagbibigay siya ng lectures sa ating mga patients habang naghihintay sila ng kanilang turn na makita ng mga doktor. Kasi bukod sa konsultasyon at pamamahagi natin ng libre mga gamot at iba pang serbisyo, mahalaga pong makuha ng ating mga pasyente ang mga impormasyon na kailangan nilang malaman. Mga tips po yan na pwede nilang dalhin sa kanilang mga bahay tungkol sa kalusugan, pati na rin sa pag-maintain ng kalinisan para sa kanilang mga tahanan at maiwasan ang mga karamdaman. Narito naman sa bahagi ito si Dr. Delia Patawaran, isa ring alternative medicine expert. Siya rin po ay nagbibigay ng lectures sa mga patients nating narito. Bukod po din sa pagbibigay niya ng serbisyo, meron din po siyang itinuturo sa ating mga patients na narito. Nariyan din ang Caloocan, Grace Park, Lions Club, sa pamamahagi nila, patuloy na pamamahagi nila ng daang-daang mga salamin sa mata na ibinibigay dito ng mga pasyente. At syempre, ang ating eksperto na si Dr. Willie Ong, eksperto sa puso, siya rin po ay nagtuturo sa ating pasyente. Kung inyong napapansin, mas mahaba ang panahon ng kanilang pag-uusap dahil pakiramdam ng ating eksperto, mas makakatulong kung maraming nalalaman ang ating pasyenteng narito. At ito naman ang ating mga doctors mula sa St. Augustine College of Nursing. Sila ay mga pediatrician at GPs na tumitingin sa ating patients na narito. At narito din si Bam Romana. Siya ay nursing student ng St. Augustine School of Nursing. Dahil si Bam Romana ay kapatid ni Dimples at siya ay sa PBB, hindi ba? Yun, okay. So bahagi ng kanyang napanalunan ay scholarship
program ng nursing school dito ba. So, yun. So, ngayon ay nag-aaral siya sa St. Augustine School of Nursing at nag-train sa bahagi ng kanyang training itong ating medical mission dito sa Salamat Doc. At syempre, hindi mawawala ang ating na rin kasama parate, ang Trust Family Program dahil sila rin ay nagbibigay ng lectures sa ating patients na narito tungkol naman sa family planning. Ayan. So marami dito ang nakapila at maraming nais matutunan itong mga makabagong pamamaraan kung paano mapaplano ang pamilya pati na rin ang mga mabuting kalusugan na maaaring idulot nitong kanilang mga produkto. Balikan muna natin si Cheryl. Maraming salamat sa iyo, Pierre. Magbabalik po ang salamat doon. Kasama pa rin natin si Dr. Diana Sarmiento. Samantala, narito ang iba pang aabangan sa aming pagbabalik. Paging darating na siya. Ang pinakain natin, lalo na kung merienda, saka ng mga favorite fruits. Napakalaki ng magagawa natin kung tayo ay hindi magpapabaya na magkasakit ang ating mga anak. After the wall mastery, okay, of course,